Ang pelikula ay nagbukas kasama si Angela, babae sa kanyang late 40s, na ang tahimik na pag-iral ay nababalot sa nalalabing kalungkutan ng kanyang nakaraan. Isang balo sa loob ng maraming taon, gumagalaw siya sa buhay na may nakalaan na biyaya. Ang kanyang mga araw ay puno ng banayad na ritmo ng gawain. Ngunit nililiman ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang tahanan, isang maliit na apartment na pinalamutian ng mga kupas na litrato at mga klasikal na record ng musika. Parang isang santuaryo ng pag-iisa. Isang malamig na gabi, habang ang ulan ay mahinang tumapik sa kanyang bintana, nakatanggap si Angela ng isang tawag sa telepono na tumatagos sa katahimikan. Ang linya ay tahimik, ngunit ang kawalan ng tunog ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na bigat. Parang nagpipigil ng hininga ang tumatawag, kumikislap ang puso niya sa kisap ng pag-asa. At ibinulong niya ang pangalan ng kanyang asawa sa receiver. Nanginginig ang boses niya sa sakit ng pagkawala. Nanatili ang katahimikan, walang patid, at biglang natapos ang tawag, naiwan si Angela na mag-isa sa kanya. Mga pag-iisip, ang alingaw ng kanyang sariling boses sa kanyang mga taon. Hindi alam ni Angela, ang tumatawag ay hindi ang kanyang yumaong asawa, kundi si Diego. Isang 23 taong gulang na lalaki na nakikipagbuno sa kanyang sariling emosyonal na kaguluhan. Diego, ang anak ng psychiatrist ni Angela, si Dr. Elena Marquez, ay isang tahimik at introspective na binata na may pagkahilig sa pagmamasid sa mundo mula sa malayo. Ang kanyang buhay, na minarkahan ng isang pilit na relasyon sa kanyang mga magulang at isang pakiramdam ng diskunsyon. Ang koneksyon mula sa kanyang mga kasamahan ay parang palaisipan na hindi niya malulutas sa pamamagitan ng trabaho ng kanyang ina. Hindi sinasadyang narinig ni Diego ang mga snippet ng mga therapy session ni Angela. Ang kanyang boses na tumatagos sa kanyang isipan na parang nagmumulto na melody, ang kanyang kahinaan. Ang kanyang soft-spoken reflections sa kalungkutan at ang kalungkutan ay sumasalamin sa isang bagay na nasa loob niya. Sa sandali ng mapusok na pananabik, dinyal ni Diego ang kanyang numero nang hindi nagpapakilala. Hindi para magsalita, kundi makinig, hinahanap si Solis. Ang tunog ng boses niya. Ang mga tawag na ito ay nagiging ritual, hindi hinihimok ng masamang hangarin, ngunit sa pamamagitan ng pananabik para sa koneksyon. Gayunpaman, maaaring ito ay isang panig. Bawat tawag ay mas lalong nababalot si Diego sa kanyang damdamin. Pagkatapos ibaba ang tawag isang gabi, umupo siya sa kanyang madilim na kwarto. Ang ningning ng desk lamp na naglalagay ng mga anino sa kanyang mukha. Binuksan niya ang isang pagod na notebook at itinala ang petsa. Nagsusulat ng mga pira-pirasong kaisipan tungkol kay Angela, sa kanyang boses, sa kanyang kalungkutan, sa kanyang lakas. Ang kilos ay parang pagtatangka na iangkla ang kanyang umiikot na damdamin. Upang magkaroon ng kahulugan ng isang pagpilit na halos hindi niya maintindihan. Samantala, si Angela, na hindi alam ang pagkakakilanlan ni Diego, ay nasanay sa mga mahiwagang tawag. Pinupukaw nila ang magkahalong kuryosidad at pagkabalisa. Ngunit may kakaibang ginhawa sa katahimikan na para bang isa itong presensyang masasandalan niya. Isang gabi, pinalakas ng loob ng isang baso ng red wine at isang pag-agos ng kalungkutan. Si Angela ay gumawa ng isang matapang na pagpili. Nagsasalita siya sa kawalan ng susunod na tahimik na tawag. Pag-imbita sa hindi kilalang tumatawag sa hapunan sa kanyang tahanan. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may kasamang kahinaan. Isang pakiusap para sa koneksyon na itinago bilang katapangan. Lumipas ang mga oras at naghihintay si Angela sa kanyang maliwanag na silid-kainan. Ang table na itinakda para sa dalawa na may simpleng pagkain ng pasta. At isang bote ng alak na itinatago niya sa isang aparador. Tumitik ang orasan at lalong bumigat ang katahimikan. Walang dumarating. Nagbuhos siya ng isa pang baso. At isa pa, ang alak ay nagpapahina sa mga gilid ng kanyang pagkabigo. Habang lumalalim ang gabi, nawawala ang kanyang lakas. Umiikot ang kanyang ulo dahil sa alak at sa bigat ng kanyang pag-iisa. Sa sandali ng desperasyon, kinuha niya ang telepono at muling dinial ang misteryosong numero. Her voice barely a whisper, as she admits she can't even stand anymore. Milya ang layo, si Diego, nakaupo sa kanyang sasakyan sa ilalim ng ningning ng isang street lamp. Nakikinig sa mahina niyang boses. Ang gulat ay sinunggaban siya, nang walang segundo. Naisip niyang mabilis siyang pumunta sa apartment nito na lumalampas sa natutulog na security guard ng gusali. Nakita niya si Angela na nakahandusay sa kanyang sopa. Mababaw ang kanyang paghinga, ang walang laman na bote ng alak sa tabi niya. Malakas ang tibok ng puso, niyakap niya ito at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Nagising si Angela sa isang sterile room ng ospital. Ang mga fluorescent na ilaw ay marahas laban sa kanyang groggy senses. Tinitiyak ng isang mabait na doktor na gagaling siya at makakauwi sa lalong madaling panahon. Tulala pa rin, tinanong ni Angela kung sino.
Siya doon ay isang binata na nagngangalang Diego, ang sagot ng doktor, ang pangalan ay walang kahulugan sa kanya. At ang pagkalito ay namuo sa kanyang dibdib na parang isang bato. Naghahanap ng kailanawan, nag-schedule siya ng appointment sa kanyang psychiatrist, si Dr. Si Elena Marquez, babaeng pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming buwan upang gabayan siya sa kanyang kalungkutan. Ang kanyang mga sesyon, naginanap sa isang maaliwalas na opisina na may linya ng mga libro at malambot na armchair. Naging lifeline para kay Angela. Ngunit sa pagkakataong ito, sa pag-alis niya sa sesyon, pakiramdam niya ay hindi mapakali ang misteryo ng Diego Noang at gumagala sa pasilyo ng psychiatry practice. Napansin niya ang isang pinto na bahagyang isang garapon sa dulo ng koridor. Hinayla siya ng kuryosidad at pumasok siya sa isang maliit na kalat na kwarto. Diego, workspace kung saan tinutulungan niya ang kanyang ina sa mga gawaing pang-administratibo. Ang isang desk ay nakalatag ng isang asol na folder, hindi nagpapanggap, ngunit kakaibang nakakahimok. Nang may nanginginig na mga kamay, binuksan ito ni Angela at hinahabol ang kanyang hininga. Pahina ng pahina ay puno ng kanyang pangalan, kasama ng mga petsa. Mga pira-pirasong tala at obserbasyon tungkol sa kanyang buhay. Mga detalye na tanging isang taong nakikinig sa kanyang mga sesyon ang makakaalam. Ang realisasyon ay tumama sa kanya tulad ng alon. Si Diego ang silent caller. Nabigla at nabalisa, nadapa siyang lumabas ng silid. Nasusunog ang laman ng folder sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, ang emosyon ni Angela ay umikot. Galit, pagtataksil, at kakaibang kirot. Nang pakikiramay sa binata na tila naliligaw din sa kanya. Isinasaalang-alang niyang iulat siya sa pulisya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial ang numero ng presinto, ngunit nagdadalawang isip siya. Sa halip, sumusulat siya ng liham, maingat ang kanyang mga salita, ngunit matatag. Nagpapatawad siya kay Diego sa isang kondisyon. Kailangan niyang pumunta sa bahay niya ng gabing iyon para harapin siya. Si Diego, pabalik mula sa isang araw sa universidad. Nakitang nakalagay ang liham sa ilalim ng pinto ng kanyang apartment. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang binabasa ito, napunit sa pagitan ng takot at paghila para makita siya. Nang gabing iyon, dumating siya sa apartment ni Angela. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa kanyang mga bulsa, ang kanyang mga mata ay umiiwas sa kanya. Ang hapunan ay nagsisimula ng awkward, ang hangin ay makapal sa mga hindi nasabi na mga tanong. Si Angela, na nakadama ng kanyang discomfort, ay pinuputol ang tensyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang pagmamahal sa musika. Umiinit ang boses niya habang inilalarawan niya ang pagtuturo ng piano sa mga bata. At ang paraan na ang isang tala ay maaaring magdala ng panghabang buhay na pakiramdam. Si Diego ay nakikinig, nabihag, at nagsimulang damaloy ang pag-uusap. Ang kanilang ibinahaging kahinaan na lumilikha ng isang marupok na tulay sa pagitan nila. Ngunit naputol ang sandali nang dahan-daang ilabas ni Angela ang folder. Namumula sa hiya ang mukha ni Diego at umalis na siya. Ang kanyang upuan ay nagkakamot sa sahig. Ang kamay ni Angela sa kanyang braso ay tumigil sa kanya, ang kanyang boses ay malambot, ngunit mapilit, sabihin sa akin kung bakit. Sabi niya, hindi nag-aakusa, ngunit naghahanap upang maunawaan. Pigil-pigil, ipinagtapat ni Diego ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagkahumaling sa kanyang lakas. Parang lifeline ng boses niya sa sarili niyang kadiliman. Ang pagtatapat lays pasanin ng kanilang mga shared paghihiwalay at isang bagay shifts. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magpalipas ng oras si Diego sa inuupahang bahay ni Angela. Isang maaliwalas na espasyo na puno ng mga libro at musika. Ang kanilang koneksyon ay hindi romantiko, ngunit isang bagay na mas malalim. Isang kapwa pangangailangan para sa pagkakaunawaan sa isang mundong malamig at walang patawad, nakikibahagi sila sa tahimik na gabi. Pakikinig sa mga vinyl record o pakikipag-usap tungkol sa maliliit na kagalakan at kalungkutan sa buhay. Bawat paghahanap ng solace sa presensya ng isa. Isang umaga, umuwi si Diego pagkatapos ng gabi sa Angeles. Ang kanyang ama, isang mabagsik na lalaki na may nakaukit sa kanyang mukha, ay nagtatanong sa kanyang kawalan. Pinalis niya ito, sinasabing nanatili siyang kaibigan. Nang maglaon, sa apartment ng kaibigan niyang si Gillier, naglalaro ang dalawa ng mga video game. Napuno ang silid ng ugong ng mga controllers at tawanan. Sa pambihirang sandali ng pagiging bukas, ibinahagi ni Diego ang kanyang karanasan kay Angela. Inilalarawan siya bilang mabait na nakatatandang babae na nakikita siya sa paraang hindi nakikita ng iba. Si Gilly, nagulat, tinutokso siya tungkol sa agwat ng edad. Ngunit ang tahimik na pagtitiwala ni Diego ay nagpapatahimik sa pagbibiro. Binabanggit niya si Angelo nang may paggalang na nagpapahiwatig ng isang bagong nahanap na pakiramdam ng sarili. Parang may nabuksan ng init niya sa loob niya. Ngunit ang mga lihim ay may paraan ng paglabas. Isang hapon, ang ina ni Diego na si Dr. Marquez, natuklasan ng asol na folder sa kanyang silid. Ito ay mga pahina ng mapa ng kanyang emosyonal na kaguluhan. Naalarma, hinarap niya ito, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Tinatanong niya kung ang kanyang mga huling gabi at malayong pag-uugali ay nakatali sa nilalaman ng folder. Na-corner, nagpanik si Diego.
Upang maprotektahan ang kanyang koneksyon kay Angela, umiikot siya ng buhay. Na sinasabing nananatili siya sa galir at nagpaparamdam. Sa isang paggalugad ng pagkahumaling sa parehong kasarian upang itapon siya. Si Dr. Marquez ay nanlamig, ang kanyang mukha, isang maskara ng pagkabigla at pagkalito. Ang paghahayag, bagaman hindi totoo, ay nagiiwan sa kanya ng pakikipagbuno kung paano tumugon. Ang kanyang maternal instincts na nakikipagdigma sa kanyang kawalan ng katiyakan. Ang pagsasama ni Diego at Angela ay lalong nagiging masalimuot sa araw-araw. Sa kabila ng kanyang kabataan, hindi nagpapatawad si Diego sa kanilang koneksyon. Pagpapakilala ni Angela sa kanyang mga kaibigan habang casual na pamamasyal sa mga coffee shop o lokal na music event. Isang gabi, pagkatapos ng isang araw na nagbabrowse sa isang record store. Bumalik si Diego sa tahanan ni Angela, umaasa. Tahimik na gabing magkasama, ngunit sabik na tawag ng kanyang nakababatang kapatid na si Sofia na mag-isa habang nasa labas ang kanilang mga magulang. Inanyayahan siya ni Diego sa Angeles, kung saan nagsalo ang tatlo ng pansamantalang hapunan. Ang daldala ni Sofia ay pumupuno sa silid ng kagaanan. Maya-maya, nang magring ang telepono ni Angela, si Dr. Marquez iyon. Binanggit ni Sofia na may hindi pinapansin na katapatan ng isang bata na nasa Angeles kasama si Diego. Ang tawag ay biglang natapos, at si si Marquez, na pinagsasama-sama ang madalas na pagbisita ni Diego, ay nakakaramdam ng matinding kalokohan. Sakit sa pag-navigate, galit na galit si Doktor. Ipinagbawal ni Marquez si Diego na makita si Angela at sinimulang bantayan siyang mabuti. Sumisira ang tiwala niya sa kanya. Ang paghaharap na ito ay nagpabagsak kay Angela. Nalungkot, nagpasya siyang pakawalan si Diego, sa paniniwalang ito ang pinakamabuti para sa kanilang dalawa. Kinabukasan ng sinubukang bisitahin ni Diego, pinigilan siya ng mga gwardiya ng gusali sa kanyang kahilingan. Paulit-ulit niya itong tinatawagan, ngunit hindi sumasagot ang telepono. Ang katahimikan na pumuputol ng mas malalim kaysa sa anumang salita. Nawasak, hinarap ni Diego ang kanyang ina na inaakusahan siya. Nang pagsira ng isang bagay na mahalaga, siya ay tumugon ng mahinahon. Nagpapaliwanag na ang emosyonal na hina ni Diego at ang kabataan ay ginagawa siyang hindi handa para sa gayong komplikadong relasyon. Lalo na sa isang taong mas matanda. Si Diego ay nakikinig, ang kanyang panga, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi umindayog sa kanya. Pagkatapos, isang gabi, ang nalutas ni Angela ay nabigla. Tinawag niya si Diego, mahina at mapilit ang boses, hinihiling na lumapit siya. Nang walang pag-aalinlangan, nagmaneho siya sa kanyang apartment at sila ay nagpalipas ng gabi na magkasama. Binubuhay muli ang kanilang marupok, masalimuot na ugnayan, nag-uusap sila hanggang madaling araw. Pagbabahagi ng mga kwento ng kanilang mga takot at pangarap. Ang mundo sa labas ay kumukupas, ngunit ang kanilang muling pagsasama ay hindi napapansin. Ang mga magulang ni Diego, nang matuklasan na muli niyang kasama si Angela, ay tumawag ng family meeting. Nagalit sila dahil narinig ng nakababatang kapatid ni Diego ang kanilang mga argumento. Ay nalantad sa mga mature na issue. Si Diego, gayunpaman, ay nananatiling mapanghamon, ang kanyang puso ay nakatuon kay Angela sa kabila ng kanilang pag-aproba. Habang lumalaki ang paghihimagsik ni Diego, nahirapan ang kanyang mga magulang na kontrolin siya. Isang araw, sa isang lecture sa universidad, gumawa siya ng isang pabigla-bigla na desisyon. Umalis siya sa klase, hinanap si Angela, at kinumbinsi itong tumakas kasama niya. Sumakay sila sa kanyang lumang kotse, ang mga ilaw ng lungsod ay kumukupas sa likuran nila. Habang hinahabol nila ang panandaliang pakiramdam ng kalayaan. Sa ilang sandali, sila ay masaya, ang kanilang mga tawa ay nahahalo sa ugong ng makina. Ang bigat ng mundo ay itinaas. Nagtatapos ang pelikula sa bukas na tala na ito. Iniiwan ang kanilang hinaharap na hindi sigurado at nag-aanyaya sa mga manonood na pagnilayan ang landas sa hinaharap. Ano sa tingin mo ang masalimuot na relasyon ni Diego at Angela? Ito ba ay totoo, kahit na hindi kinaugalian na pag-ibig? O isang pagbabagong paglalakbay na muling humubog sa kanilang dalawa? Mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe sa aming channel.